Nakakalungkot mga buddy na mabalitaan natin na isang Pilipino ang na-involve sa isang krimen sa ibang bansa. Naku kabayan, hindi ko alam kung saan ka pupulutin, pero itong ginawa mo, itong krimen ay talagang siguradong may kaparusahan. Ang aking tinutukoy ay areng balita din sa News 5 na kung saan ay pag-hold up ng OFW sa taxi driver sa Saudi Arabia sa pool sa video. Ipapakita ko sa inyo mga buddy yung pangyayari. Dahil nakakalungkot kasi galing tayo ng Saudi Arabia. Partikular na sa Jeddah at saka sa Riyadh. At marami na tayo nakasalamuha na mga kababayan natin, mga ibang lahi, lalong-lalo na ang mga taxi driver na usually sa mga ganyang lugar sa Saudi Arabia, ang dalasan na taxi driver, ang nationality ay Pakistani, pag hindi ay Indiano. Ito nga nakakalungkot mga buddy na mabalitaan ng ating isang kababayan na ma-involve sa ganitong krimen. So panoodin natin itong video na kung saan ay makikita ang ginawa niyang pag-hold up sa isang Pakistani national. Viral online itong dashcam footage na kuha sa Riyadh, Saudi Arabia. May petsa yang December 23. So December 23, 2 days before Christmas, mukhang napos si kabayan. Mukhang hindi makapagpadala ng malaki or mukhang naubos ang kanyang pera. Hindi natin alam kung papaano, pero alam naman natin kapag ang isang tao ay gumawa ng ganitong krimen, pag nanakaw, ibig sabihin, kailangan niya nagipit siya sa pera. Ang oras, mag-aalas 10 ng gabi. Makikita sa kanan ang Pakistaning nagmamaneho ng taxi. So ganito kasing oras mga buddy ng mga bandang alas 10 ng gabi sa kalye ng Saudi Arabia, lalong-lalo na kapag yung mga malayo sa mismong Riyadh City, medyo madidilim at wala kang makikita na mga tao na kagaya dito sa Pilipinas na nakatambay sa kalye. Talagang kapag napapadaan ka sa mga ganyan lugar, lalong-lalo na kung ikaw ay pasahero, ay medyo alanganin, at kung ikaw ay isang taxi driver, delikado din. Kagaya nga nitong nangyaring ito. Ang kanyang pasahero sa kaliwa, isang Pinoy. Sa una, mapapansin ang Pinoy na tila hindi sigurado sa bababaan. Panay check din siya sa kanyang cellphone, habang ang taxi driver tuloy lang sa pagmamaneho. So itong mga ginagawa o yung ang pinapakitang ito ng Pilipino ay pinag-iisipan na niya kung ano ang kanyang magiging approach doon sa kanyang bibiktimahin na taxi driver. So kagaya na sinabi dito sa balita na panay ang tingin niya sa cellphone at mukhang kumukuha lamang ng tiyempo. Okay, so sabi niya ay pumunta ka doon sa banda doon, sabi niya doon sa taxi driver. Pero pagdating sa itinurong lugar, hindi bumaba ang Pinoy. Okay, so wait, I will call my friend. Will you pay for this? So yung taxi driver nagtanong kung ikaw ba magbabayad at mukhang walang pera, walang pera itong Pilipino, at tumatawag pa ng saklolo mula sa isang kababayan din para siguro bayadan yung taxi. Kasi minsan ganun na nangyayari mga buddy. Call my friend. This location. Maya-maya, binuksan ng Pinoy ang pinto ng kotse at luminga-linga. No money, you. Money. So yan yung medyo nakakapagduda na pag ganito yung ikinikilos ng pasahero mo. Kasi akala ko mga buddy, nung binuksan niya yung pinto ay may papasok or may sasakay pa na ibang tao na magdi-declare ng hold up. Mapapansing tila may kinukuha ang Pinoy sa kanyang bulsa. Dito na siya napabulalas ng Tagalog na salita at nagdeklara ng hold up. Sakit sa mata. Sakit daw sa mata. This is hold up. Oh my God. Nagpupumiglas ang driver habang kinukuha ng Pinoy ang kanyang pera. Hindi naman nagpatinag ang Pinoy at nakipag-agawan sa driver. Tumagal ng 1 minuto ang pakikipagpuno ng dalawa hanggang sa tumakas ang Pinoy, tangay-tangay ang pera ng biktima.
makikita sa huling bahagi ng video na nagawa pang pumarada ng dayuhang driver. Hindi pa malaman ang pagkakakilanlan ng Pinoy na nang hold up. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Departments of Foreign Affairs at Migrant Workers tungkol dito. Itong ginawang ito ni Kabayan ay talagang nakakahiya para sa Filipino community na nasa Saudi Arabia, na nasa Riyadh. Napakahirap i-build ng tiwala ng isang bansa sa isang dumadayong Pilipino, sa isang dumadayong ibang lahi, no, sa kanila. Kagaya niyan, napaka taas din ang tingin ng mga Saudi sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mga kababayan na mga nagtatrabaho sa hospital, sa mga construction, sa mga power plant. Ano, talagang kilala nila ang mga Pilipino na masipag, kilala nila na madiskarte, kilala nila na talagang mapagkakatiwalaan. Pero sa pagkakataong ito mga buddy, itong ginawa ni Kabayan, ito yung makakasira ng imahe ng Pilipino sa Saudi Arabia. At sa tuwing mag-aabang ng taxi ang mga Pilipino ngayon, lalo na sa 10 oras ng gabi, maaaring hindi na sila pasakayin mga ibang lahi sa kanilang taxi dahil sa pangyayaring ito. Matatakot na sila magsakay ng Pilipino. Halos 7 taon ako sa Saudi Arabia mga buddy sa Riyadh. At minsan umuwi ako ng gabi. Taxi lang ang means of transportation doon sa lugar namin. Pero never na ako nakabalita na ganito na nang hold up na Pilipino. May mga nababalitaan ako noon nung ako'y nandun na yung pag time ng sweldo, may mga nang hold up na ibang lahi. Pero this time mga buddy, Pilipino. Nakakahiya. Nakakahiya ang ginawa ng ating kababayan na to. And I'm pretty sure na talagang mapaparusahan ito. Kasi may nabasa ako dito mga buddy na article na kung saan depende sa kondisyon. May 6 na kondisyon para maparusahan ang isang tao, lalo-lalo na kung pagnanakaw ang kanyang ginawa. So sinasabi nga dito although the punishment is clearly stated in Quran and Hadith, Hazrat Umar bin Khattab ordered not to cut the hand of the thief who steals dates in the year of famine. So may mga kondisyon para maparusahan ka. Una, if the property was protected, the thief stole a good or property that was protected, the punishment of cutting hands would be applied in Saudi Arabia. So kagaya nito, pinoprotektahan ng taxi driver yung kanyang pera at sa pilitan naman kinukuha ng Pilipinong yon, di ba? Owner ask for his stolen property. So if the owner doesn't ask for the stolen property, a lighter punishment is applied. Pero if the owner feels pity for the thief, naawa, and awards the property, so binigay na lamang, no, there is no punishment for cutting the hands. Number 3, 2 witnesses. So the thief acknowledges twice that he committed the crime, or 2 witnesses declare that they saw him stealing. So umamin yung tao na ginawa niya yung krimen, may nakakitang witness. So sa panahon ngayon, yung the 2 witness requirement can be replaced by some other evidence like ng CCTV camera footage. Number 4, the stolen property has a worth. So if somebody stole food or something else which doesn't have much monetary value, there is a possibility that he might have stolen it to feed his family. Maaari may konsiderasyon na hindi siya mapatawan ng ganong punishment. Number 5, the minimum amount of stealing. Sabi dito ng author, meron siyang kaibigan na Saudi na sinasabi na at least 80,000 Saudi Riyal para ma-impose ang punishment ng pagputol ng kamay. So hindi natin alam kung may katotohanan to o kung malapit sa katotohanan. Paano kung halimbawa 50,000 Saudi Riyal, ibig sabihin hindi na mapuputulan ng kamay. Number 6, adult and sane. So if the crime of stealing is conducted by someone who is not an adult, kung hindi siya adult at medyo may diferensya sa pag-iisip, the hard punishment of stealing will not be applied. Pero sa kaso ni Kabayan, siguro nasa tamang edad siya at nasa tamang pag-iisip ng kanyang ginawa. Kaya pihado. One of these days mahuhuli itong si Kabayan dahil nakita ang kanyang pagmumuka, bagamat naka-blurred to dito sa binalita. Mahuhuli to at mapaparusahan ito. Nakakahiya mga buddy maging Pilipino kapag ganyan ang nababalitaan mo. Lalo-lalo na yung mga Pilipino ngayon na nandun sa Saudi Arabia. Tapos mapapanood nila ito. So mawawala ng tiwala ang ibang lahi sa mga kababayan natin nandun dahil lang sa kagagawa ng isang tao.
Kita nyo yun, yung domino effect niyan mga buddy. 100,000 na Pilipino, palagay na nandoon sa Saudi Arabia. Gumawa ang isang Pilipino ng hindi maganda. Yung ginawa nung ibang Pilipino na mabuti, minsan nawawala. Dahil lang dito sa ginawang ito ng ating isang kababayan. Nakakahiya ka, kabayan. Nakakahiya ka.